Hello, magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Happy Sabat po! Ngayon ang unang araw, ang unang Sabat sa taong 2024. Kumusta na ang bawat isa sa atin? Ngayon po ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Genesis sa 31 na po ito, 31 chapter o chapter 31. At pagpapatuloy natin ang istorya ni Jacob. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinapakalob sa amin sa loob ng isang linggo. Sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po, Ama, sa gabing ito ay pakisamahan kami ng inyong banal na Espiritu upang ang lahat po namin gagawin, pakikinggan, babasahin, ay maunawaan po namin, maintindihan namin kung ano ang istorya na papaloob dito. Pakipagpalain nawa din po niyo ang mga tao manonood at makikinig ngayong gabi. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Samahan din nawa kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel sa gabing ito. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa Genesis. Genesis 31, 1 hanggang 55. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama. Napansin din ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya di tulad dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno doon sa mga kamag-anak mo at makakasama mo ako. Kaya pinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Raquel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, napansin ko na nag-iba na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin. Di tulad ng dati, pero hindi ko pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko. Pero dinaya pa niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi ni Laban na ang mga batik-batik na kambing ang siyang ibabayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at binigay sa akin. Sinabi pa ni Jacob, ng panahon ng pagkakastahan ng mga hayop na naginip ako at nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasa sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik din. Sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob, sumagot ako sa kanya, narito po ako. At sinabi niya, masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng mga ginawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo roon sa Bethel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala. At doon ka rin nangako sa akin, ngayon maghanda ka at umalis ka sa lugar na ito at bumalik ka sa lugar kung saan ko isinilang. Sumagot sila Raquel at Leah kay Jacob, wala na kaming mamamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na ang mga perang pinagbilhan na sa amin. O pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos ay ibinigay na sa iyo, ay maituturing namin na mamanahin namin at ng mga anak at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Naghanda agad si Jacob para bumalik sa Kanaan sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan Aram.
nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ng kanyang mga tupa. At habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameteo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog ng Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Nakalipas ang 3 araw bago nalaman ni Laban na lumayas sina Jacob. Kaya hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban ng Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gagawa ng masama si Jacob. Nagtayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead. Nang maabutan siya ni Laban at doon din nagtayo sina Laban ng mga tolda nila, sinabi ni Laban kay Jacob, bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? At dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan. Bakit niloko mo ako na umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan at tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagkan ang mga apo ko at mga anak ko bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawa ng masama. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi. Pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa nawawala sa iyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parusahan siya ng kamatayan sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi. Tignan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin at kung mayroon ay kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, at pati sa tolda ng 2 alipin na may aliping mga babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel. Pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan ng gamit sa upuan sa pagsakay sa kamelyo at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel pero hindi niya ito nakita. Sinabi ni Raquel sa kanya, Ama, huwag po kayong magagalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng dalaw. At patuloy na ang paghahanap ni Laban pero hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit kaya sinabi niya kay Laban, ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabal mo pa ako? Ngayon, nahalungkat mo na ang lahat ng mga ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo ito sa harap para makita ng mga kamag-anak ng iyong mga kamag-anak na bahala na sila na humato sa atin. Sa loob ng 20 taon na ako'y nasa iyo, ni minsan hindi ko nakunan ang iyong mga kambing at tupa. At ni isang lalaking tupa ay hindi ako nakapag-ngahas na kunin. Hindi ko na dinala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw, nagtitiis ako sa init. At kung gabi, nagtitiis ako sa lamig. At palaging kulang pa sa tulog. Sa loob ng 20 taon na nakatira ako sa inyo,
14 na taon ako naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako na sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako nang walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho ko, kaya binalaan kanya kagabi. Sumagot si Laban, ang mga babaeng iyan ay mga anak ko at mga anak nila ay mga apo ko. At ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro, gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong pagpapaalala sa atin na magpapatunay na kasunduan natin. Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at tinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at kumain sila roon sa tumpok ng bato. Pinangalanan ni Laban ang tumpok ng mga bato na Hegar sa Haduta, pero pinangalanan ito ni Jacob na Galeed. Sinabi ni Laban, ang mga batong ito na tumpok ang pagpapatunay na kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galeed. Galid. Tinawag din iyon na Mispa. Dahil sinabi pa ni Laban na naway ingatan tayo ng Panginoon dahil sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa mga anak ko o kaya mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko pa ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin. Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang tinumpok ng mga bato at mga bato ay nag-aalapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito, ang mga bato ng alaala siya magpapatunay sa ating kasunduan na hindi ako lalampas sa tumpok o tinumpok na mga batong ito para lusubin ka at hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito at sa bato na alaala para lusubin ako. Naway, ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor ang siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera. Ang siyang humatol sa ating dalawa, nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan maaga pa hinagkan nila ni Laban at binasbasan ang mga anak niya at apo niya at umalis siya pauwi. Napakaganda ng istorya. Ano po? Ang istorya ng pagkakasunduan. Nakita po natin kung ano ang nalalaman ng istorya na ito na parang dinadaya na ni Laban si Jacob. At kumbaga sa hindi na maganda ang pakikitungo niya kay Jacob, itong biyena niya. At kumbaga sa iba na ang trato. Dahil hindi parang ayaw niyang umalis si Jacob sa kanya. Pero talagang ganun, gusto nang bumukod ni Jacob. Okay, sa pagtatapos po tayo naman ay manalangin. Ang namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na inyong pinagkaloob sa amin. Na nawa ito'y pakapulutan ng namin ng aral at maipabahagi namin at maisabi namin sa iba sa mga hindi pa nakakaalam ng istorya ito. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat po muli sa inyo at sa darating na bukas, magkita-kita tayo sa ating bahay-sambahan. Happy Sabbath po.